Pinanganak noong December 26, 1893 sa Shaoshan, Yunnan Province si Mao Zedong. Siya ay lumaki sa isang pamilyang magsasaka. Ang kanyang mga magulang na sina Mao Yichang at Wen Qimei ay nagtatanim at nag-aani ng palay. Bagamat ang kanilang kita ay sapat upang mabuhay, hindi sila kabilang sa mga mayayamang magsasaka. Mula pagkabata, ipinakita ni Mao ang katalinuhan at determinasyon. Nasa 7 taong gulang siya nang pumasok siya sa isang lokal na paaralan, kung saan doon niya natutunan ang Confucian Classics, isang mahalagang bahagi ng edukasyon noong panahon ng dinastiyang Qing. Sa edad na 12, natutunan niyang magbasa at magsulat. Ngunit ang kanyang formal na edukasyon ay naputol dahil sa mga gawaing bukid. Gayunpaman, hindi nagtagal ay bumalik si Mao sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang kabataan, naging interesado siya sa mga pagbabago sa lipunan at pampulitika, na lalo pang pinaintindi ng Rebolusyong Sinhai noong 1911. Ang rebolusyong ito ay pinamumunuan ni Sun Yat-sen. Siya ang nagpatalsik sa huling emperador ng Qing Dynasty at nagtapos sa mahigit 2,000 taon ng imperialismo at pamumuno sa China. Pagkatapos ng Rebolusyong Sinhai, si Mao ay nag-aral sa First Provincial Normal School sa Changsha, ang kabisera ng Yunnan Province. Naging aktibo siya sa iba't ibang kilusang pampolitika at nagbasa ng mga kanluraning teksto sa politika, ekonomiya at kasaysayan. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaalaman sa iba't ibang ideolohiya. Isa sa mga aklat na lubos na naimpluwensyahan siya ay The Communist Manifesto ni Karl Marx at Friedrich Engels. Noong 1918, si Mao ay nagpunta sa Beijing upang magtrabaho bilang assistant librarian sa Peking University. Dito nakilala niya ang mga prominenteng intelektual at revolusyonaryo tulad ni Li Dazhou at Chen Duxiu, na mga nagtaguyod ng Marxismo sa China. Sa kanilang impluwensya, higit pang lumalim ang kanyang pag-uunawa at pagyakap sa komunismo. Noong Hulyo 1921, naganap ang unang National Congress ng Partido Komunista ng China, kung saan si Mao ay isa sa mga 12 delegado. Ang CPC ay tinatag na may layuning baguhin ang lipunan ng China sa pamamagitan ng rebolusyong proletaryo at pagkamit ng sosyalistang estado. Sa mga sumunod na taon, si Mao ay naging mas aktibo sa organisasyon ng mga manggagawa at magsasaka sa Yunnan. Pinaunahan niya ang iba't ibang uri ng welga at pag-aalsa. Ito ay nagbigay sa kanya ng karanasan sa pamumuno at pampapalakas ng kanyang reputasyon bilang isang lider revolusyonaryo. Noong 1927 nang bumagsak ang alyansa ng CPC at Kuomintang. Ito ang partido ni Chiang Kai-shek. Nakipaglaban si Mao sa mga tropa ng KMT sa kilusang tinatawag na Autumn Harvest Uprising. Ang pag-aalsa noong 1927 ay nagtulak kay Mao at sa CPC na magtago sa kanayunan ng China. Sa loob ng ilang taon, nag-organisa sila ng mga revolusyonaryong base sa Jiangxi at iba pang lalawigan. Subalit noong 1934, napilitang umalis ang Red Army sa kanilang mga base dahil sa patuloy na pagsalakay ng KMT. Dito nagsimula ang Long March, isang epikong paglalakbay na tumagal ng mahigit 1 taon at may layong halos 9,000 kilometro. Sa kabila ng maraming hamon at pagsubok, kabilang ang gutom, sakit at walang humpay na pag-atake ng KMT, nakarating si Mao at ang Red Army sa Shaanxi Province noong Oktubre 1935. Ang Long March ay hindi lamang isang pisikal na tagumpay kundi pati na rin ang isang simbolo ng determinasyon at pag-asa ng CPC. Ang digmaan ng mga Hapon at ng Chino
Noong 1937, sinakop ng impyerno ng Hapon ang malaking bahagi ng China. Ito ay nagresulta sa ikalawang digmaan sa pagitan ng magkabilang bansa. Sa harap ng pananakop ng mga dayuhan, muling nakipag-alyansa ang CPC sa KMT upang labanan ang mga Hapon. Sa panahong ito, lumakas ang impluwensya ng CPC sa kanayunan, na nakuha ang suporta ng milyong-milyong magsasaka. Habang abala ang KMT sa pakikipaglaban sa mga Hapon, ang CPC ay nagtatag ng mga base sa Hilagang China at nagsagawa ng mga reforma sa lupa upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Ang mga hakbang na ito ay nagpalakas sa CPC at nagbigay daan sa kanilang pag-angat matapos ang digmaan. Ang pagkatalo ng Hapon noong 1945, muling sumiklab ang digmaang sibil sa pagitan ng CPC at sa kabila ng suporta ng Estados Unidos sa KMT, nagtagumpay ang CPC sa pagkuha ng kapangyarihan dahil sa kanilang malakas na organisasyon at suporta mula sa masa. Noong October 1, 1949, idineklara ni Mao ang pagkatatag ng People's Republic of China sa Tiananmen Square, Beijing. Ang pamumuno ni Mao sa People's Republic of China bilang isang leader ng bagong tatag na PRC, isinulong ni Mao ang iba't ibang programa at patakaran upang gawing sosyalista ang lipunan ng China. Isa sa mga hakbang ay ang Agrarian Reform Law ng 1950. Ito ay naghatid ng malawakang redistribusyon ng lupa mula sa mga mayayamang Panginoon sa mga magsasaka. Subalit ang mga programa ni Mao ay hindi laging nagtatagumpay. Ang Great Leap Forward, isang kampanya na naglalayong mabilis na industrialisahin ang bansa at pataasin ang produksyon ng agrikultura ay nauwi sa malawakang taggutom at pagkamatay ng milyong-milyong Tsino. Sa kabila ng kabiguang ito, pinagpatuloy pa rin ni Mao ang kanyang mga revolusyonaryong paniniwala. Noong 1966, inilunsad ni Mao ang Cultural Revolution upang muling palakasin ang kanyang kapangyarihan at labanan ang mga Burkes at kapitalistang elemento sa partido at lipunan. Ang kampanyang ito ay nagdulot ng malawakang kaguluhan, pagwasak ng mga tradisyonal na kultura at pag-uusik sa mga intelektual at iba pang mga grupo. Tumagal ito hanggang sa pagkamatay ni Mao noong September 9, 1976.